guys, yun yung bahay namin. Yan. Maliit pero masaya naman ang tahanan. Pero syempre, bilang isang anak, may pangarap din tayo na mas lumaki pa yan kasi siyempre pag may mga bisita, mga yung mga pumupunta dito sa bahay at gusto makitulog, para may pwede natin silang patulogin, di ba? Kaya willing akong mag-vlog kasi malay mo sa pagpa-vlog ko ay magkaroon tayo ng maka-earn tayo ng money na mula sa ating mga televiewers, natulungan tayo, yan. Pero hindi gayaan dati yung namin bahay, guys. Kasi nangyari nung last year yata yun, bumaha dito ng sobra. Abot yung bahay namin na itinayo dati na pundar ko galing Pasay, na pero wala pa naman siyang mga dingding, ay wala pa naman siyang mga dingding ay na nasira gawa sa bagyo. Yung pinakita ko sa inyong bahay, yun po yung bahay namin. Bali po yung bahay namin ay nakatayo pa lang po siya, wala pang mga dingding. Bago nasa Pasay po ako noon. Bago si mama po nandito sa Mamburao, syempre wala pong kasama. Minsan nangangamba po ako dahil bilang isang anak, syempre na homesick kasi iniisip mo yung mama mo dahil siya na lang yung mayroon ikaw at saka yung brother mo na kasi kami guys ay tatlo, yung isa po ay nasa Masbate pero since birth hindi ko pa siya nakikita, at yung isa nandito sa Occidental Mindoro. Pero syempre hindi ko naman pwedeng asahan si kuya kasi may pamilya siya, isa pa, hindi naman ganun kagaan yung kalambuhay. Mahirap din, kaya hindi rin sila nakakabigay kay mama. So ako talaga yung mag-iintindi ng kakainin namin, pambayad sa kuryente, sa tubig. So yun na nga po, yung bahay po na yan ay galing po sa ka-churchmate po namin na yung mga ibang part po dyan ng yung haligi, yun po sa amin na po yun kasi doon po sa nabaha na bahay namin pero dito na rin po yung tinayo, kaso nabaha lang po, nasira, nabaan po sa putik yung ibang mga gamit namin. So naawa yung aming ka-churchmate, may mga haligi pa naman tira, itinayo nila kasama ng mga itinayo nila bago. Pero po yung lote ay nabili ni mama kasi yung lote dati doon namin sa isa ibininta ni mama, kaya nangyari ibinili niya lote bago. Yun nga po yung tinayuan po namin ng bahay. Dumating naman po yung malaking trial sa aming buhay kasi bali tumaas po ang tubig. So ngayon nasira po yung bahay namin na itatayo sana, at nagkabaon po yung mga gamit. At yun na nga po, yung ka-charge me namin na awa, pinagawan kami ng bahay. So yung kusina po ay ginawa rin po yun ng aming ka-brother, kaso hindi pa siya nayari. So nagtatrabaho po ako sa grocery, kaya kahit papaano pinagawa ko utay-utay yung bubong. Pero siyempre po bilang isang anak, nangangarap pa rin ako na magkaroon ng bahay na mas malaki kasi po siyempre yung mga visitors natin, halimbawa may makikitulog o
pwede nating papasukin kasi para may matulugan, di ba? Kasi pagayan nga ka naman kaliit, gusto mo nating i-welcome sila, patulugin sila, ay sana naman sila tutulog, di ba po? Hindi. So naisipan ko ngayong mag-vlog. Malay nyo po sa pagbablog ko ay madiscover yung channel ko, di ba? Para more on vlog na magawa ko na related about yung akin po kasing title sa aking vlog is Pobreng Pinoy. Pobreng Pinoy kasi syempre yung mga mahihirap lang po. Ibig sabihin ng pobre ay mga mahihirap, wala masyadong kwarta, yung gayon. Kaya sinabing pobre, mahirap. So pero kahit po pobre tayo, nakakain pa rin po tayo sa isang araw ay 3 beses, di ba? Nakakabay ng kuryente. Kaso nga lang po, syempre nandun pa rin yung umuutang ako kasi hindi ko naman po kaya na kasi napakalaki po ng kuryente. 22 kilowatts po, ay kung maka-spend po ako ng ilang kilowatts, siguro mga more than 1,000 ang mababayad ko. So para po sa akin napakalaki na po yung more than 1,000 kasi po syempre maliit lang po yung kinikita ko, di ba? Ang lalo ng bilihin po ngayon napakamahal, hindi po sapat yung aking sweldo. Syempre tayo ay hindi naman kalakihan sweldo, ay tayo po ay hindi naman nagtatrabaho sa opisina, tayo po ay nagtatrabaho sa grocery, yan. So yung kita po ng isang grocery boy, syempre hindi naman sapat doon sa ating pangailangan. Yung mga malalaking kita nga hindi pa rin sapat sa kanila kasi nga marami silang binabayaran, di ba? So gayon din pa ako. So kaya nag-vlog ako kasi nais kong matupad yung mga pangarap ko, makapag-aral, back to school, di ba? Back to school, kahit syempre kahit may edad na tayo, nandun pa rin yung ating goal na ninanais na makapag-aral, di ba? Makapagtapos. Syempre may mga pangarap pa rin tayo. Minsan nahihiya ako kasi syempre pag may mga bisita po, hindi natin mapatulog sila, hindi natin mapakain ng ayos kasi syempre saan tayo kukuha ng napakalaking pinansyal para suportahan yung kanilang pangangailangan, di ba? Lalo na kung ikaw lang mag-isa, di ba? So kaya nag-create po ako ng vlog ko para sakaling itong vlog na to ay maka-inspire sa inyo o madiscover, ay maaring magamit ko ito sa aking pangailangan sa pagpapagawa ng bahay, di ba? Kaya po tulungan niyo po ako na magkaroon po ng subscriber, spread niyo po yung aking video. So yun na po, thank you po.